Pangatlo, oh, it's na. Eto. Eto nga, oh. May sinasabi si Rowena Guanzon, Harvard. May nakasulat pa dito. Harvard alumni. Oh, di ba? Ano yan eh, kumbaga flex yan eh. Oh, taga Harvard ako, sa Harvard ako gumraduate, etc., etc. Rowena Guanzon. Oh. Alam niyo po, mga kababayan, ako naniniwala po ako 100%. Ayan, na-mute ko pala. Oh. Sabi ko habang naka-mute, matalino itong si Rowena Guanzon kasi hindi naman naabot doon sa kanyang naging posisyon o kinaratingan sa buhay kung hindi matalino ito, mga kababayan. Yun yung nasabi ko habang naka-mute tayo. Meron siyang sinasabi dito. Ano? Rowena Guanzon. Oh. Ako na lang ang mag-DepEd Secretary, Mr. President. Kahit walang sweldo. Oh. Basta increase the budget of DepEd PH and salaries of teachers. Hashtag P3PW. Aba, mukhang ano? Tatakbo ulit, no? Yung P3PW. Dapat kapag tumakbo yan, tapos ang gagawin nyo na naman, ikaw na naman yung papalit na hindi napagbigyan o hindi uubra kasi alam ng taong bayan yung estilo ninyo. Dapat kapag umpisa pa lang ng eleksyon, ipakita mo na ikaw yung talagang nandyan. Anyway, siya na lang daw po ang mag-Department of Education, mga kababayan, secretary. Sabi ko sa sarili ko, no way, wag na. Kabado ho ako sa ugali nito, mga kababayan. Sinabi ko ho, mga bossing, no, na matalino itong tao na to. Hindi naman kasi aabot siya doon sa narating niya, mga kababayan, kung hindi matalino si Rowena Guanzon. Pero kabado ako doon sa ugali niya na kapag kayong talagang hindi makuha ang gusto, yun, paninira ang ibabalik sa iyo, mga kababayan. Hindi po bang baka nandyan mainitin ang ulo niya? Di ho ba? Baka nandyan kailangan talagang maging diktador ho siya, mga kababayan. Sabi ni Lorelai Jesener, no to Rowena Guanzon. Ma'am, ayaw sa inyo. Isa ring corrupt, kapal ng mukha. Tsaka yung ugali niya po, mga bossing, hindi ko po nakikita na lalapat no, bilang Department of Education Secretary, mga kababayan. Malabo po. Malabo. Masyadong sabi, may sasabihin ako Kasi ito yung nabasa ko may something sa brain si Guanzon. At isa pa ho, mga kababayan, no? Minsan may sablay din ito Bakit? Hindi niya naramdaman na siya yung nagpatalo talaga doon sa kampo ni dating Vice President Leni Robredo. Paano ho, mga kababayan? Biruin nyo. Halos siya ho lahat ang nagsalita doon sa entablado at hindi man lang natin narinig kung ano ang mga plataporma de gobyerno ng kanilang mga senador. Kaya ayun po, ang tumatak sa isipan ho ng mamamayang Pilipino, mga kababayan, nako, etong mga political rallies nitong mga to, puro paninira lang. Ano po, dapat sa mga kakamping sa susunod, medyo less Guanzon kayo. No, less Guanzon kayo kasi ako paniwalang-paniwala ho doon, mga kababayan. At bakit niya pinapasok ang sarili niya? Anong balak? Wala naman daw pong sweldo, okay lang. Basta taasan ang budget. Budget agad, mga kababayan. Kapag ka ikaw magaling, ano man pa man yung budget niyan, kung yan lang talaga ang kaya ng gobyerno na maibigay sa inyo, magagawa mo ng paraan yan, mga bossing. Mapagkakasya at mapagkakasya mo yan. Diba, mga bossing? Gusto rin kasi niyang pumwesto si Tanda. Nako, tagal na. Pero dahil sa ugali niya, imposible at malabo na makapwesto ito. Sabi ni Armando de Jesus,
Sa Bureau of Prison dapat yang si Guanzon. Grabe. Tingnan niyo mga kababayan yung nagiging yung nagiging reaksyon ng taong bayan sa kanya. Galit ho, 'di ba? Siguro kung mare-realize lang po ng mga kapatid natin, mga kaibigan natin na mga kakamping dito, na etong tao na 'to talaga ang reason kung bakit natalo yung mga senador, kung bakit natalo yung mga, tawag dito, mga tumatakbo doon sa kanilang side, i-ki-kick out ho nila ito mga kababayan sa mga kakampings po. 'Di ba? O anyway, mga bossing, medyo maikli lang 'yan kay Guanzon. Ayaw niya o gusto niyo? Ako ayaw ko, 'no? Ugali pa lang ni Guanzon, hindi na karapat-dapat na magkaroon ng posisyon, 'no? Kakatakot. Yung mga ganyan nung, ugali mga bossing, kapagka yung sige, 'di ba? Sa palengke may mga nakikita tayo sa palengke na mga video niya talagang akala mo nambabraso, eh. What more kapagka nagkaroon ng 'yan, what more pagka nagkaroon ho ng puwesto 'yan mga kababayan. Delicate, baka power tripper 'yan, mga bossing. Baka, "O ikaw, sumablay ka sa'kin." May kalalagyan ka. May mga gano'n ho tayong video na nakikita siya, 'no? Sabi ni Jocelyn Cuarteros, "Naku, wag na po. Maraming salamat kahit wala kang sahod, ayaw namin sa inyo. Sumobra nga kalaki ng utak niyan, kaya sumulpot sa ulo niya yung kaya nawala na, nahilo na." Bawal, bawal daw po ang mga baliw, oh. Anyway mga kababayan, dumako nga ho tayo sa susunod nating topic. Pangulong Bongbong Marcos nanatili po doon sa kanyang, trust rating. Pantay lang po. Ibig sabihin, walang bumawas, walang dumagdag, ayan, oh. Trust and approval rating of top national officials. Publicus Asia Survey, June 15 to June 19. 'Di ba? Ang una, President Ferdinand Marcos Jr. Trust rating 33% first quarter of 2024. Second quarter of 2024 is still the same po mga kababayan, 33% pa din po. Approval rating 44% ng first quarter of 2024. Second quarter of 2024, 44% pa din po mga kababayan. So ibig sabihin, walang nabawas, walang nadagdag. Ang Vice President kaya natin mga kababayan, Vice President Sara Duterte.